Sabihin na lang natin, for the sake of argument, he can be part of it dahil sa panahon niya. Okay, sige, bigyan na lang natin na ganyan na natapos yan sa panahon niya. But he should also acknowledge the one who started it. Ganyan naman tayo, di ba? Even kami mga konsihal, like sabihin natin, ito, yung mga ginagawa natin mga ordinansa, no, naumpisahan ito ni Councilor Pilar Braga o naumpisahan ito ni Councilor ganito ganyan. No, ina-acknowledge natin tapos tayo ang nagpatuloy at natapos natin, naipasa natin. I-acknowledge natin kasi hindi naman talaga sariling effort natin, hindi tayo naghihirap diyan sa proyekto na 'yan. So dapat lang ma-acknowledge naman niya. Yun lang naman hinihingi ng taong bayan, ng mga taga Davao eh. I-acknowledge lang naman kasi hindi naman kay tatay talaga yan na pagmamayari. It's for the city of Davao. But then again, who started it for the city, for the people to enjoy, was Tatay Digong and then Mayor Sara. The record shows, the documents have proven that it was during the time of the incumbency of the President Rodrigo Roa Duterte that was planned out and materialized. And kaya kasama nga diyan during the time of Mayor Sara Duterte, who was the Vice President now. Kasama sa diyan eh. Kasi alam nyo, yung mag-ama na yan, they really work hard for the development of the city of Davao. Kaya kung may magandang plano, talagang pinag-uusapan niya ng dalawa. Alam naman natin yan, hindi naman pwede na may plano ito, isa ay hindi, mag-disagree. They all agree on such plans. And tingnan nyo na ang nangyayari sa Davao ngayon, napakaganda. Alam mo, ito, tinitignan ko itong tulay nito, napakaganda ito. Para kang nasa ibang bansa. Para ka nasa ibang bansa. Yung kakagaling ko lang sa labas, ito yung parang nasa Hong Kong. Alam mo yung tulay doon, I forgot the type of bridge there in Hong Kong. Pati ito, parang ganito rin yung itsura ng tulay na tatawid ka ng Macau to Hong Kong. Parang ganyan eh. Ganyan ang pagkagawa, napakatibay, napakapulido ang pagkagawa. Napakaganda talaga. Malayong malayo sa mga proyekto na ipinapatupad natin dito na kung ilang taon lang ay biglang bumigay. Saan mga yun? Yung napaka malaki na bridge biglang gumuho na wala man lang lindol, no? So, ito ang mga ligasiya ni former President Rudy Duterte. And just, yun na naman ang hinihingi natin eh. Kunting acknowledgement lang naman. No, Opo. hindi naman natin sila binabastos dito. Ang mga Dabueño hindi bastos. Tayo hindi tayo bastos. Hindi, pagpunta nila dito, kahit nga si Senator Trillanes, former Senator Trillanes pumunta dito, hindi nga siya binato. Hindi nga siya binastos, tinapunan ng kit ano, wala. Pinabayaan lang siya. No, hindi tayo ganoon eh. We are decent people. Kaya, although, of course, kung may lalabas tayong saloobin, talagang nilalabas namin. Pero hindi tayo yung nagpapakita ng parang masamang tao tayo dito sa Davao City. Opo. Pinapalabas na natin sa loobin natin. Opo, naalala ko po nung may programa pa yung Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI na Mm. yon na part no, yung kakabalik lang ni former President Rodrigo Duterte sa Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI na Mm. program na po niya. Nababanggit din ito kasi during sa first part ng Marcos administration, natanong sa kanya kung okay ba sa kanya na ganito ganyan. Sabi niya, wala namang problema sa akin kung ako yung nag-umpisa, iba yung nagtapos ng programa, bigyan din siya ng credit. Yun pa nga si FPRD kasi parang nakasanayan kasi natin dito sa bansa, parang ano na yung credit grabber, no? Pero sa kanya parang wala sa akin as long as matapos, maumpisahan matapos, wala lang sa kanya. Pero ito nga yung ano, parang kakapalan ng mukha na kumbaga hindi mo na nga in-acknowledge, parang yun pa yung sinasabi na parte ng legasiya, no? Kumbaga lalo lang nagke-create ba ng division itong mga ganitong pahayag ng presidente po, konsehal? Alam mo, I just wish that he would really be honest, be true to his words when he talks ba. Sometimes kasi alam mo naman minsan masyado siyang bulol, minsan di natin maintindihan yung sinasabi niya. I don't know what's causing that. Maybe your guess is good as mine. But yung
the point of, nandito siya, tapos alam niya na inumpisahan. Sabihin na lang natin, sabihin na lang natin for the sake of argument, that he can be part of it dahil sa panahon niya. Okay, sige, bigyan na lang natin na ganyan na natapos yan sa panahon niya. But he should also acknowledge the one who started it. Ganyan naman tayo, di ba? Even kami mga konsihal, like sabihin natin, ito, yung mga ginagawa natin mga ordinansa, no, naumpisahan ito ni Councilor Pilar Braga o naumpisahan ito ni Councilor ganito ganyan. No, ina-acknowledge natin tapos tayo ang nagpatuloy at natapos natin, naipasa natin. I-acknowledge natin kasi hindi naman talaga sariling effort natin, hindi tayo naghihirap diyan sa proyekto na 'yan. So dapat lang ma-acknowledge naman niya. Yun lang naman hinihingi ng taong bayan, ng mga taga Davao eh. I-acknowledge lang naman kasi hindi naman kay tatay talaga yan na pagmamayari. It's for the city of Davao. But then again, who started it for the city, for the people to enjoy, was Tatay Digong and then Mayor Sara Opo. Duterte. Yun lang naman. Mm. That's just what we want. Wala nang iba. Meron pang dokumento dito ngayon na inilabas din sa social media po, konsehal, yung notice to proceed. Ang notice to proceed dito, naka-address ito sa ano pa ito consultancy pa to, Consortium of CC Highway Consultants. Notice to proceed para sa kanila. Ang nakalagay pa nga dito, consulting services for the conduct of detailed engineering design. Construction supervision of China Aid localized project for Davao. Ito po ay kanyang natanggap ang notice to proceed July 1, 2022. Kailan ba nanalo si Bongbong Marcos? May, June, July, after ng May. 2 months. Alangan naman after ng naka-decide agad siya na gumawa nitong tulay na ito. Konsehal, no? So ito yung mga ebidensya ngayon. At tanong ko lang po, marami pa bang mga kagayang project na ganito dyan sa Davao? Kasi naririnig ko rin na meron ding hindi na pinondohan ng national government kahit may counterpart mula sa foreign aid. Bakit hindi niya yun ipinagpatuloy din ng presidente ng Pilipinas ngayon? Meron talagang, and actually, during my first term, during my first term as a city councilor, yung nanalo yung unity team, nagpasa kaagad ako ng resolution urging the national government. I personally addressed that resolution, the council. Although ako wala ang nagpasa ng resolution, ako ang proponent ng resolution, but the whole council approved it. It was addressed to the president, asking the president to give assistance sa ating tinatawag na waste to energy project. Ito yung waste to energy project, panahon pa to ni Tatay Digong at sinundan na naging mayor pa si Tatay Digong hanggang naging mayor din si Vice President Sara Duterte sa Davao City. So matagal na proseso itong waste to energy.